Hello mga kasimpleng buhay, kukuha tayo ng wild kangkong. Ang wild kangkong tumutubo sa bukid, sa mga tabi-tabing ilog. Pero mayroon yung kangkong na pang sinigang talaga. So yung tinatawag na wild kangkong. Sabihan natin mga dami dyan dami. Malinis naman po ito kasi dito sila nagtatanim ng palay. Pwede itong adobo. Masarap to sa adobo. Ihalo sa munggo. Pag ganito karaming nakuha, maliit yan pag naluto. Kukunti lang siya. So, kailangan dami-damihan. Yan, gaganda. Yan po ang dami namin nakuha dyan. Pre naman pong manguha dyan. Doon ang paligid. Yan. Susunod ulit kukuha kami pag naubos. At ito na nga pinipipil namin ang siyang karne ng baboy na pansigang. Dahil yung nakuha namin wild kangkong o balangay sa Ilocos ay gagamitin namin sa sinigang. Yan ang ulamin namin ng pananghalian. At ito nga bababaran muna natin dahil galing ko sa piso. Tsaka hihiwain ng hiwang hiwang sinigang. At syempre, i-ready na rin yung bawang. Pag nagsisigang po kami, may bawang dahil mas mabango para sa amin. Yung bawang kasi hindi nilalagyan ng bawang. Kanya-kanyang preference lang po yun sa pagluluto dahil kanya-kanya naman pong panlasa. Depende sa panlasang bawat isa. Syempre, sunod na rin hiwa-hiwain yung kamatis para isang salangan mamaya. At syempre, hindi mawawala ang sitaw sa sinigang dahil mahilig po kami sa gulay. At ito na yung wild kangkong na nakuha namin sa bukid. Tatanggalin lang ho yung pinakamatigas na part niya dyan. Kukunin yung talbos tsaka yung dahon. At syempre sa labas kami gumagawa dahil yung karne mahirap palambutin. Kaya sa kahoy kami magluluto. Dahil ang gasol na ko pagka mahal-mahal ang bilis pa naman maubos. Ang wild kangkong na po yan ay pwedeng ihalo sa munggo, sa malunggay, at saan gulay pwedeng ihalo. At lalo na kung adobuhin pagkasarap-sarap. At syempre, sisigaan muna yung kalan para tayo makapag-umpisa na magluto dahil magtatanghali na.
At habang binabalakas yung apoy ng kalan, kukuha muna ng sili, panigang dun sa aming tanim dahil namunga ulit pagkalipas ng tag-ulan. At ayan, hinugasan na yung ulit yung karne para isasalang na. Dahil isangkot siya muna ng konti yan bago lagyan ng tubig. Ganyan po kami magsigang para mabango yung sabaw. Pagkalabas ng konti yung mantika, ilalagay na namin yung bawang para yung aroma ng bawang sa. And after that, maglalagay na ng tubig para palambutin yung karne. Matagal na kailangan po yung mga 15 to 20 minutes. At yung natirang wild kangkong, ilalagay muna namin sa ref para sa adobo. At habang pinapalambot yung karne, pinitas muna yung ika-isa-isang bunga ng aming talong sa labas sa container. O diba, nakatipid na naman. Okra nga lang ang kulang dahil di pa tumutubo yung aking okra. Late bloomer na siya. At ito, tapos na igayat yung mga sahog na gulay, huhugasan na para mamaya pag malambot na yung karne, isahog-sahog na lang pagkasunod-sunod. Pasensya no po pala, lagi kayong may naririnig ng meow-meow dyan ng mga little boss kasi lagi pong ganyan yan pag nag-video kami. Laging starring yung kanyang boses. At ayan, konting sandali na lang, luto na siya. And pagkaluto, itatransfer na sa isang maliit na kaserol para sa loob kami kakain. O diba, nakalibre na naman kami ng ibang sahog sa aming ulam. Basta madiskarte ka lang at wala kang inaapang kang ibang tao, go lang. Diba? Tara po, kain tayo. Luto na ang sinigang na baboy with wild kangkong. Kain po tayo.